yung pagsampa na ng formal na kaso o reklamo, criminal cases itong mga isinampang kaso ito, mga kabunyog. Laban kay Sara Duterte, plunder, bribery, violation ng Graft and Corrupt Practices Act, malversation. Pero ang isang bagay daw na hindi nakakuha na masyado ng atensyon, hindi lang si Sara ang kinasuhan, 15 pang iba. 15 pang iba, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito, naalala nyo nung last year ba yun o ngayong taon? Yung mga hearings doon sa Kongreso kung saan yung mga tao ni Sara, yung sila Attorney Zuleika Lopez, yung mag-asawang Fajarda, nung iniimbestigahan sila ng Senado, ng Kamara, nagkakasakit sila, nagha-high blood, tapos dinadala sila sinasakay sila ng ambulansya, o tapos dinadala sila doon sa veterans medical center. Kaya nakaano sila noon hanggang sa bandang huli, nakalimutan na, wala na. Parang wala na. So sabi nila, ay nakaligtas na tayo, wala na. Mga kabunyog, akala nila nakaligtas na sila. Hindi na tuloy yung impeachment ni Sara, di lalong wala na. Pagkatapos ngayon naman, flood control na ang pinagkakaabalahan. Ang iniisip siguro ng mga tao ni Sara na yon, yung mga officials ng dating DepEd, tapos yung OBP, akala nila ligtas na sila. Mga kabunyog, mga kababayan, ngayong araw, bigla silang binigla ng matinding kaso. Matindi ang kaso sa kanila ngayon. Kaya yung ngayon, mga kabunyog, ito nga tingnan nyo yung picture na ito. Plunder, other charges filed versus Vice President Sara Duterte, 15 others. Kita nyo, mga kabunyog, 15 others. Kaya, ito? Yung akala nila, ligtas na sila, wala, hindi pa kayo ligtas. Nakikita nyo yung picture na yan ng tambak na papel? Alam nyo kung bakit ganyan yan? Ilan yan? 16 yan, 16. Bakit 16 yan nasa lansan? Kasi bawat respondent yan, papadalhan ng kopya niyan. At ibig sabihin yan, mga kabunyog, mga kababayan, ganyan karami yung ebidensya sa bawat isa sa kanila. Kaya yung mga sinasabi ng mga DDS, wala namang ebidensya, gawa-gawa lang yan. Tingnan nyo yan, paano mo masasabi ngayon na walang ebidensya, wala naman daw yan, hindi naman magpo-prosper daw yan mga kaso na yan kasi walang ebidensya. So, tingnan nyo nga yan. Nakikita nyo yan? Kung gaano karami ang salansa ng dokumento na yan, yan yung mga ebidensya. Bakit marami? Kasi 16 yung respondents Si Sara Duterte plus 15 pang iba. Yan yung kinasuhan ngayon. Sino ba yung 15 na yan na kinasuhan? Naalala nyo noon? Naalala nyo yung mga, yan yung pagdinig noon ano ba yung mga pangalan na nandyan? Ayan si Sara Duterte yan. Tingnan ko nga kung sino yan. Yung nasa pinakakanan, Miss Sunshine Fajarda. Yung nasa kanan, Edward Fajarda yan. Tapos yung nakasalamin, si Miss Sunshine Fajarda. Itong mataba, hindi ko to kilala tapos si Sara Duterte, Limuel Ortuño, yung nasa katabi ni Sara. So yan, mga kabunyog, yan yung mga pinatawag noon sa pagdinig ng Kamara. Kaya lang, nung pinipresent na sila sa pagdinig sa Kamara, isa-isa dyan nagkakasakit. Ang maganda dito, hindi tayo nakakalimot. Yung mga confidential funds na mga nasangkot dyan sa katiwalian na yan, plunder din yun 612 million yun. Yung confidential funds ng Office of the Vice President at saka ng DepEd, winaldas din nila yan. Grabe rin ang ginawa nila dyan. Hindi lang naman itong flood control na to. Ang akala nila dahil hindi natuloy yung impeachment, panalo si Sara, panalo sila, ligtas na sila. At akala nila dahil abala ang bansa ngayon sa mga investigasyon sa korupsyon, sa flood control, wala na, ligtas na sila. Ngayon hindi, kinasuhan sila ngayong araw. Actually, ang masaklap dyan, si Sara
hindi makakasuhan yan sa Sandigan Bayan kasi impeachable official siya. Ang i-invoke ni Sara dyan, hindi siya pwedeng kasuhan sa Sandigan Bayan. Pag natapos na siya sa pagka-vice president, pwede. Pero ngayon, hanggang investigasyon lang yung ombudsman sa kanya dyan. Kung gusto siyang tanggalin, si Bakin sa pwesto, impeachment lang ang paraan yan. Yan ang nakalagay sa konstitusyon. Pero itong mga kasamahan ni Sara sa OBP at sa DepEd, ano sila mga kabunyog? Makakasuhan sila. Unang-una, sa tingin nyo, makakalusot kaya sa ombudsman yung mga yan? Ay, wala. Sa dami ng ebidensya, sa dami ng testigo na yan, kaya sila, makakasuhan sila dyan. Ito mga kabunyog, ano ba yung sinampang kaso sa kanila? Ito, kita ko sa inyo. Ito. Yan. The complainants claimed that respondents committed violations of Section 2 of the Republic Act, RA number 7080 as amended by Republic Act 7659, plunder, Article 219 and 212 of the Revised Penal Code, bribery and corruption of public officials, Article 217 of the Revised Penal Code, malversation, Section 2, Paragraph A and Paragraph E of the Republic Act 3019, graft, and Article 11, Section 2 of the 1987 Constitution, betrayal of public trust. Yan. Ngayon mga kabunyog, sino-sino yan? Ito na. 15 yan. Zuleika T. Lopez, Undersecretary and Chief of Staff, Office of the Vice President. Naalala nyo to? Ito yung nagkasakit din, high blood. Tinulungan ni Sara kasi ano niya yan. Yan yung kanyang best friend, Chief of Staff niya. Kasama sa nakasuhan ngayon. Lemuel Ortonio, ASEC, Assistant Secretary and Assistant Chief of Staff, OBP, yun. Rosalyn L. Sanchez, Director for Administrative and Financial Services, OBP. Julieta L. Villadel Rey, Chief Accountant, OBP. Gina F. Acosta, Special Disbursing Officer, OBP. Colonel Raimundo Dantipila Chica, Commander, Vice Presidential Security and Protection Group. Yung sila Chica, kasama pala sa kinasuhan na. Michael Wesley T. Pua, former USEC, Chief of Staff of the Office of the Secretary. Ito yung si Attorney Pua, yung spokesperson. Head of Procuring Entity, Department of Education. Sunshine Chari A. Paharda. Yun, si Paharda. Director for Strategic Management Office and former Assistant Secretary, DepEd. Annalyn M. Sevilla, Undersecretary for Finance Service, Project Management Service, Education Program Management Service, Government Assistance and Subsidies Office, DepEd. Yan Ito pa. Ito pa mga kabunyog mga kababayan. Gloria Mercado, former Head of Procurement Entity in USEC for Human Resources and Regional Development, DepEd. Maria Runa L. Catalan, Chief Accountant, DepEd. Edward D. Fajarda, former Special Disbursing Officer, DepEd. Retired Major General Nolasco A. Mempin, former USEC for Administration, DepEd. Lieutenant Colonel Dennis Nolasco, member of the Vice Presidential Security and Protection Group, saka iba pang jandos. Yan mga kabunyog nakita nyo, ang dami nilang nakasuhan. Ang dami nilang nakasuhan, Talagang hindi pinaligtas. Tama lang naman yan. Hindi po available yan. Kapag nakasuhan sila dyan ng plunder, hindi available yan. At kapag nakasuhan sila ng malversation, yung amount na involved dyan, hindi na yan available. So ang inaasahan ng mga yan, akala nila kasi hindi natuloy yung impeachment, ligtas sila. Ang akala nila dahil ang pinagkakaabalahan na ngayon, flood control na, wala na sila. Di ba? Pero ngayon, kinasuhan sila. Kinasuhan sila mga kabunyog mga kababayan. Ngayon, makakaligtas kaya sila ay mahirap. Ombudsman si Boying Rimulya. Si Ombudsman Boying Rimulya, papalausutin sila dyan. Ay hindi. Ang iisipin siguro nila dyan, sumunod kasi tayo kay Sara Duterte. Tingnan yung nangyari sa atin. Ang mangyayari dyan mga kabunyog, pagka nasampahan niya ng kaso sa Sandigan Bayan, aarestuhin na naman yung mga yan. Katulad yan yung mga officials ng DPWH sa kaganyan nakapusas tapos may magtatago na naman sila, magtatalukbong na naman sila. Ganyan ang mangyayari dyan.
Kaya akala nila ligtas na sila. Hindi. Ngayon, ang tanong ko sa inyo mga kabunyog, sa tingin nyo, makalusot kaya yan sa ombudsman? Kasi ang lusot lang nila dyan kapag dinismiss ng ombudsman eh. Hindi na yan makakaabot ngayong Pasko. Kasi kasasampa pa lang ng kaso eh. Ha? Oh. Mga kabunyog, mga kabayan. Oh. Ano ito? Si Sara Duterte nga, mas ligtas pa dyan si Sara. Kasi impeachable official siya eh. Hindi siya pwedeng kasuhan sa Sandigan Bayan. Pagkatapos ng term niya bilang Vice President, pwede na. Ang pwedeng mangyari ngayon kay Sara, yung investigasyon na gagawin sa kanya, magagamit yun para sa impeachment niya sa February. Pero itong mga officials na ito na binasa ko, ito yung mga sumunod kay Sara Duterte. Halimbawa, yung dalawang officials ng Vice Presidential Security Command. Imagine niyo yon. Dating mga colonel sila, no? Colonel yung sinulas ko, saka sila chika. Masisira na ang karir nila sa military. Sila 'di ba yung sila yung may dala ng pera. Pagkaka-inkas, sinong nag-i-inkas? Yung sila Acosta, ito, saka sila Paharda. Oh, yung mga Paharda, alam nyo, yung mag-asawang Paharda, bit-bit yan ni Sara galing ng Davao. Oh, sa mayor's office niya pa lang kasi, tauhan niya na yan, sila Paharda. Nung maging DepEd siya at saka OBP, Vice President, binitbit niya sila Zuleika Lopez, sila Paharda. Oh. Kaya ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ano na ito? Makakasuhan sila. At kay Ombudsman man, Rimulya. Noong kasi, hindi naman sila makakasuhan kasi martires. Naalala nyo nun? Oh. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, kay martires, ligtas sila. Kaya hindi sila nakasuhan sa ombudsman. Ay ngayon, nakasuhan sila. Kaya ito ang masaklap sa kanila dyan ganito. Si Sara, ang palusot ni Sara, hindi siya pwedeng makasuhan ngayon kasi impeachable official siya. Pero itong mga ito, hindi eh. Si Atty. Zuleika Lopez, si Paharda, yung Acosta, yung Ortonio, wala. Sila La Chica, sila Nolasco. Ay, kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, ito mga kabunyog, na ito, masaklap ang pangyayari sa kanila. Ang akala nila noon dahil hindi natuloy ang impeachment, ay, ligtas, ang galing talaga. Parang iniisip nila, ang galing talaga ni VP Sara, nalulusutan lahat. Yun yung iniisip nila dyan eh. Ang galing ni VP Sara, tama lang talaga na kay VP Sara tayo, ang galing niya. Hindi umubra ang impeachment, okay, hindi umubra ang impeachment. At hindi rin sila nakasuhan, kasi noon ang ombudsman si Martires. Tapos pumutok yung mga anomalya sa flood control. Tuna na sila, wala na. Iniisip nila, tuloy na ang maliligayang araw natin. Tuloy na ang maliligayang araw natin. Wala na. Lusot na tayo. Ay, hindi. Hindi. Paano nyo malulusutan ang civil society? Paano nyo malulusutan ang ito kasing nagsusulong ng mga kasong ito, hindi naman to mabibili. Itong Makabayan Block, itong mga civil society, itong mga progresibong grupo, mga leftist, kaya mo ba yung bayaran? Hindi yan. Hindi yan. Ang nag-file sa kanila ng kaso, civil society. Sila Father Flavio Villanueva, yun. Hindi mo yan kaya. Kaya yan mga kabunyog. At ang maganda ngayon, yung ombudsman palaban din at hindi sila tatantanan ni Rimulya. Hindi yan tatantanan ni Rimulya. Ngayon, ang problema, may ebidensya ba kaya? Ay mga kabunyog naman, tingnan nyo yung ebidensya na yun. Tambak ang ebidensya eh. Nakikita nyo yung picture. Ayan diyan pa lang sa ebidensya na yan tambak na ang dami. At yan yung sasagutin ng bawat isa sa kanila. Kasi bawat isa sa kanila, yung si Sara Duterte at yung 15 na respondents, sasagot sila dyan. Papadalhan sila ng ombudsman ng kopya ng complaints plus yung mga ebidensya, yung mga naka-attach na yan dyan, kaya yan makapal. 15 sila. Bawat isa sa kanila, bibigyan yan. Kaya pagtanggap pa lang nila yan, sos! Nakakatawa pag-deliver niya. Mga kabunyog.
Sasagutin mo yan. O kukuha sila niya ng mga abogado nila. Kukuha sila ng abogado dyan. O saan sila kukuha ng sasagutin ba ni Sara ang abogado nila? Ha? O, kaya yan mga kabunyog. Kaya yung dati, yung mga depensa kasi niya, di ba ang depensa nila? Sumunod lang naman kami sa instruksyon sa amin eh. O, wala. Hindi na yan pwede. Pwede nung panahon ni Martires, ligtas na ligtas sila. Pwede, nung mga panahon, ligtas sila. Kasi hindi sila kinasuhan sa ombudsman. Ngayon, sasagutin nila yan. Alam nyo, pag nag-file kasi kayo mga kabunyog ng kaso, syempre naka-attach yung mga ebidensya mo, documentary evidence dyan, naka-attach yan. Pagkatapos, lahat ng respondents, bibigyan yan. Kaya tingnan nyo, yung ilang salansan yan, 16 yata yan eh. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oo, kasi magtitira ng kopya sa ombudsman. Siyempre may ititira kang kopya sa ombudsman. Tapos yung iba, papadalhan mo yan. Tapos ang gagawin nila dyan, magsasubmit sila ng counter affidavit. Kaya mga kabunyog, ano yan? Yan na. At least nasampahan na ng mga kaso yung mga yan. Nung una, akala nila, ano na sila, no? Sabi nila siguro, wala na, nakaligtas na tayo. Ang galing talaga ng Vice President natin. Sabi nila, wala na, nakaligtas na si VP Sara, hindi na na-impeach. Tapos tayo, wala ring kaso. Ano na yan? Pero hindi, mga kabunyog. Akala nila, nakalimot na. At ang iniisip nila, wala na, abala na ang gobyerno ngayon sa abala na ngayon ang ombudsman, abala na sa flood control, wala na, hindi na tayo niyan. Hindi. Sinabi naman nila Trillanes sinabi ng mga civil society, sinabi ng Akbayan, sinabi ng Bayan Muna, Makabayan Black. Hindi namin titigilan si Sara. Yung mga nasangkot sa confidential funds, hindi kayo makakaligtas. Kakasuhan pa rin namin kayo. Di ba? Ayan na. Ikinaso na ngayon. Ikinaso na. At ang matindi dito, ay di ba ready na ang mga ebidensya at testigo niyan? Kasi nagkaroon na ng hearing niyan sa Kamara eh. Yung diyan nalalabas yung mga Mary Grace Piatos, yung Oishi, paano didepensahan yan nila? Kaya yung dalawang officials ng military, sila Chika sa Sinulasco, sila yung pagkaka-inkas nila Paharda sa kanila Akusta, ini-inkas nila sa Land Bank. Ini-inkas nila yung cheque tapos pasa na ngayon kay La Chica sa kay Nolasco. Magpapaliwanag sila diyan ngayon. Magpapaliwanag sila. At mga kabunyog, mga kababayan, si Sara Duterte, mas maano pa nga si Sara Duterte diyan. Kasi ang sasabihin ni Sara, hindi siya pwedeng makasuhan sa Sandigan Bayan. Hindi siya pwedeng matanggal sa pwesto kasi impeachment lang. So yun, ganun ang defense ni Sara diyan. Pero yung mga tao niya, hindi pwede yun. Hindi naman sila impeachable officials. At kapag nakasuhan sila, na-issuehan ng arrest warrant, kulong na naman sila. Kulong na naman sila. Ang iniisip ko, maubos ang mga tao ng Duterte. Nauubos. Walang immunity ang Vice President. Ang may immunity lang ang President. Kaya lang, ang i-invoke ni Sara dyan, yung chief impeachable officer siya. Pag impeachable officer, hindi siya saklaw ng disciplinary authority ng ombudsman. Pero pwedeng mag-imbestiga ang ombudsman. Pwedeng mag-imbestiga. Gagamitin yung mga makukuha laban kay Sara sa impeachment niya sa February. Pero itong mga officials na to, itong 15, hindi. Hindi yan. Makakasuhan yan. Si Bato nagtatago na. Si Bongo natatakot na. Yung mga kakampi nilang senador, si Chis Escudero, Jingo Estrada, Joel Villanueva, naghihintay na, baka maaresto na sila. Tapos sila, yung mga officials ng PNP,
na naging kasabwat noon sa war on drugs. Si Albayalde, si Mata, si Karamat, si Leonardo, ay, delikado na. Si Pulong, nagpapasiguro na, magtutur na lang daw siya. December 15 to February 20, takot maimbestigahan ng ICI. Kaya tapos sila Eric Celes may kaso na, inciting to sedition, inciting to rebellion. Si Kiko Barsaga na suspended ng 16 days, may kaso rin ng inciting to sedition, inciting to rebellion. Si retired Major General Pukis may kaso rin. Sila Chavit Singson may kaso rin, si Chavit. Lahat na sila eh. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ang akala nila dahil nakatutok ngayon sa flood control, ligtas na sila. Hindi. Kaya ito? Mag-aano sila ngayon? Siguro may tatakas na dyan. Baka si Sulay Calupis magbiyahe na naman sa abroad. Tuloy yung mga makakasuhan sa confidential funds ni Sara. Tuloy din yung pagkaso sa mga sangkot sa anomalya sa flood control. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.